dear beloved, Boss Mike Cervera. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign Hindi pwedeng itigil to, Arnold. Tuloy-tuloy to. O, sige, tuloy. country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. Nako, ayan na, bumanat na. Parang Tibuloy, no? Rendition din ang datingan daw niya. Ang datingan sa pagkaka-aresto ni Digong. O, sige, tuloy. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Nako, yan ang sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa inyo lahat sila kidnapping ang pinapalabas sa pagkaka-aresto ni Digonyo sige, tuloy. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Kita nyo yung pagkukulang nila. Pagkukulang ng abogado nyo yan. Oo, pagkukulang mo mismo yan, Midaldal Dea. Oo, ano ba pangalan nito? Midaldal nga, di ba? Midaldal Dea. Yan ang pagkukulang mo Dapat, biruin mo ilang oras, 8 oras na pinagbigyan kayo dyan. Bakit hindi nyo man lang na-provide yung mga kay pangangailangan para mapigilan ninyo yung pag-aresto kay Digonyo? Kung kayo, ginawa nyo yung trabaho ninyo at pinaghandaan nyo yan, di sana hindi pa na ililipad yan dyan sa The Hague. Ayan tuloy, kita mo, nasama ka pa. Gano'n lang naman huyang kasimple mga kababayan. Kaso lang, pinipilit talaga nila. Yung pagkukulang at pagkakamali nila, abay sisi sa iba. Tuloy natin. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client. Kita nyo, sisi talaga kay Pangulo. Si Pangulo daw ang nangunat nagpa-aresto talaga. Parang si Pangulong Bongbong ang Korte Suprema at ICC. Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos, Wala hong magagawa dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit gustuhin niyang tumulong, hindi yan, hindi yan tutulong. Kahit gustong tumulong, hindi yan tutulong. Sige tuloy. Nag-iiyakan na hulat dahil dito Pero alam nyo mga kababayan, napansin nyo, medyo kumakalma na yung, yung mga nangyari kay Digonyo. Parang yung mga tao, nung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, medyo parang nasasapian ng demonyo. Pero ngayong araw na to parang kumalma ng konti. Ewan ko lang yung gagawin nilang rally ngayon. Oo. Yung rally nila ngayon, siguro iniisip nila na yan mag-uumpisa na ng pag-aaklas ng tao. Abangan natin, Abangan natin. Sige, tuloy. And his daughter, on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for Ayan, kini-question niya na yung pagkaka-aresto. Kini-question niya na. Oo. price cuts and a legal show today, on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jet. Tingnan nyo to si Digong mamaya. Tingnan nyo. Yung bang maikukumpara nyo na siya sa dating dumadalo sa Senado at Kongreso, itong si Digonyo. Magkalayo Yung kung paano yung kanyang attitude, yung paano yung asta niya diyan sa ICC at saka sa Senado at saka Kongreso sa Pilipinas, ang layo. Tuloy. Jets do not drop out of the thin air. That jet
which received my client was coordinated in advance. Kita nyo, coordinated in advance, ibig sabihin, matagal na, planado na, parang ganun. Oo, sige, pagbigyan na lang natin. Ganun talaga para tumahan lang sila. The UAE is not a Yan na, magagalit na to. Magagalit na to. Kikita mo yung mukha na yan, ha? Parang yung mga bida sa no? Sa witchcraft. Sige nga, yung mga DDS, bash nyo nga to. Hindi pinagbigyan si Madaldal Dea Di ba? Joseph Machete. Ba? Talagang ikaw, Joseph Machete, ha? Ito, bihira to, kaya basahin natin. Saan ka nakakita ng abogado na sinisiraan ng korte na naglilitis ng kaso nila sa harap ng hukuman? Na uhusga sa kanila. Mana sa amo niya. Syempre! Ganun talaga yung Machete, di ba? Sige, tuloy. state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client Sino kaya nagbigay ng script kasi neto? Mga kababayan, alam nyo, yung pinagsasabi ng kinuha nyong abogado, malamang eto pa magpahamak uli kay Digunyo. Tuloy. sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Pinaikot-ikot niya lang. Basta ang ibig niya sabihin, mga kababayan, kinidnap, inabdak itong si Digong. Ngayon, ang tanong nga ng marami mga kababayan, bakit ka sumama? Diba? Bakit ka sumama? Pwede naman ipagpilitan mo na hindi! Hindi ako sasama pero siya mismo sumama kasi nga may warrant. May warrant May warrant of arrest Yan po yung sinasabi natin. Usod natin dito, Boss Mike. Nasaan na yun? Sagot naman sagot naman nung babae. Pasok! To confirm your identity. Ayan na, mga kababayan, dito tayo. Para sa sa pagsagot naman ni Digong, tignan nyo. Could you provide us with your full names, please? Ayan na, pangalan, Digong daw. Pakisambit, pakisabi. Kung ikaw yan, nahuli nila, baka mamaya kamukha mo lang. Kaya kailangan manggaling sa'yo mismo na ikaw yung nahuli talaga. Baka mamaya kasi kamukha mo lang marami kang kamukha Di ba kamukha niya rin si Diwata? Sige tuloy. Young Rodrigo Roa Duterte. Ay! Grabe! Galing-galing! Duterte! Talagang yung nila, yung plano, propaganda nila, kailangan paawa na sa tao. Eto na, mga kababayan. Ganyan ba magsalita yan? Hindi! Yung ganun-ganun yan Diba? Matapang yan bakit para bang si Digong parang uutal-utal? Digong, ayos yung drama. Siyempre, yung iba. Yung iba. Lalo na yung kakilala ni Jenang Iris. Wala ko sinabi. Siyempre, madadala. Yung kilala ko, madadala dyan. Ano yun parati kong DDS yun Kaganyan-ganyan ka, Digong Parang sinasadya mo Sinasadya mong lalong magalit yung mga naniniwala sa'yo. Paulitin ko nga. Sige na, ito na. Wait lang. Digong, ayusin mo, isagot. Ito na. Young Rodrigo Roa Duterte. Kaya pala Duterte ang tawag sa kanya galing yung Duterte. Teka muna! Bakit nagagalit kayo pag tinatawag na Duterte si Digong sa kanya pala galing? Tinanong siya kung ano talaga yung pangalan niya. Di ba? Duterte pala siya may sabi nun eto na. Walang iya ka, Digong.
Ikaw pala may kasalanan kung bakit ka tinatawag na Duterte. Ngayon, trending yan, ha? Mr. Duterte. Oo, eto na. Sige, pulitin ko. Baka mali lang tayo ng dinig. Sige, Digong. Banat. Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Sige, tuloy. Tuloy mo. Tuloy ang drama, mga kababayan, ha? Tuloy ang drama. That's my first middle name is Roa. Surname is Duterte. Yung itsura ni Digong, hindi ko talaga ma-imagine to. Bakit ka ganyan ngayon? Parang bang ano ba ito? Natakot ka ba talaga? Nanginginig ka? Ninenervyos ka? Ano ba, Digong? Ha? Yan ba yung pagkakaiba ng nasa sarili mong bansa ka kaysa nasa ibang lahi ka nagte-testify? Di ba, mga kababayan? Kasi ang layo talaga eh. Kung maalala nyo yan, talagang binabarag yung mga nasa Senado at nasa Kongreso eh. Ngayon, mga kababayan, akala mo hirap na hirap siya eh. Sa mga kababayan, kung ako DDS dito, hindi ako bibilip na rito eh. Madidismaya ako, mga kababayan. Kung ako DDS, dismayado ako rito. Kasi ang tingin ng mga DDS, atapang tao. Tapos biglang akala mo, kutal-kutal. Alam niyo yung gagampang naputulan, nakagat yung paa, tapos na tumaas ng ganon, banderahan. Alam niyo yun? Sino naglalaro ng gagampa rito? Parang ganon ang style ni Digong eh, kutal-kutal. Sino? Di ba ganon? Parang parang gagampang kutal-kutal eh. Eto na, tuloy. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Thank you daw. Thank you. Thank you very much. Very much. What is your date of birth? Ano ang iyong petsa ng kapanganakan? Tuloy. Again, Ulit daw dahil nabingi. Ulit. Kasi nag-iisip ng drama kaya hindi niya masyadong naiintindihan sinasabi nila. Digong, ulitin mo. Ay, ulitin daw yung talong. Midaldaldeya, rescue ka. Pasok. Midaldaldeya, pumasok ka na't hindi naiintindihan daw ni Digong yung tanong. Kung ano, ang petsa ng kapanganakan, yun lang ang tanong, hindi niya naintindihan. Kasi nag-iisip si Digong, ano susunod kong sasabihin rito? Kasi, pulbaan ba? Diba? Kinupulbaan. Diba, ano pa tawag dyan? Kinakabahan, mga kababayan. Ginakulbaan, ginakulbaan si Digunyo. Tuloy. Pasok. Ayan nilagyan pa natin ng background music na nakakalungkot. Para para marinig ng mga DDS lalong maawa. Ganun Kaya meron yung background music na malungkot. Kasi kailangan lalong kaawaan ng mga DDS. Tuloy. And we request that the question be repeated. Ulitin yung tanong. Ulitin. Kasi hindi yata narinig ni Digong. Pasok. I don't think he heard it. Yan na nga. Hindi daw narinig kasi nga. Nag-i-emote pa at saka nagdadrama kaya hindi narinig yung tanong. Tuloy. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? What is your date of birth? Ano ang petsa ng iyong kapanganakan, Digong? Hoy, mag-like naman kayo. Mag-6,000 na tayo rito. Mag-like na kayo. Dali na. Pasok. Yes, thank you very much, Council. I was asking quite simply of Mr. Duterte what Mr. Duterte, sumagot ka.
what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Yan, date of birth at saka isama mo na pati place of birth. Simple lang naman yung tanong eh. Sabi ni ate na, naku, no, mistisa. Paborito niya yan eh. Ha? Di ba? Ang sabi, naitanong ko kung ano yung totoo niyang pangalan at sinunod ko yung katanungan kung kailan naman ang kanyang kapanganakan. At syempre, isama niyo mo na rin, isabay na kung saan na ipanganak siya. Sige tuloy. Duterte. Si Digong, malalaman na natin kung ano buod ng ano neto, no? Yung biography niya. Malalaman na natin dito. Sige tuloy. Is that all right, Council? Ikaw na sumagot siguro. Madaldal Dea kaysa si Digong. Oo, parang parang nabuhusan ng napakamalamig na tubig galing sa rep. Tapos mga kababayan, no, halos hindi makapagsalita. Oo, mga kababayan, nakaano? Ang bilis ng comment, nawala. Tuloy. Of course, I did. My birth and year. Putang ina drama, Digong! Bakit ganyan drama mo? Ano ba yan? Sinasabayan mo talaga yung background music eh. Sige. Walang iya si Digong, Ang layo na lang yun. Ang layo ng asta. Pagdating sa ICC, no? Kailangan talaga sa ICC ka tumalo lagi. Dapat noon pa yan eh, no? Si Digong, putik na yung Digong, nakakahiya. My birth and year today is March 28. Daladala mga DDS dito, mga boss. Mga mare at pare, daladala rito, maniwala kayo. Sasakay ang mga rito, mga DDS sa drama ni Digong. Walang yan, ganyan nyo ba kakilala si Digong? Sige nga, kayo na kahit hindi kayo maka-Duterte. Ganyan ba natin nakilala si Digong? Ganyang asta? Ganyang estilo? Di ba atapang-atao? Sakit, sakit-sakitan. Sige, tuloy. 1945. I was born in the province of Leyte. Ano daw sa Leyte? Sa Leyte ba? Sa Leyte? Sa Leyte pala pinanganak ito, taga Leyte. Kaya pala pumunta sila. Noon. Tapos pinagtabo yan. Tuloy. Yon, in Philippines. Ayan si Digong ngayon, mga kababayan, nakita nyo. Ito naman, mga kababayan. Pasok natin to. Please. 2 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which the UAE is not a state party to the ICC than a gross abuse with a hard copy of the arrest warrant, well, even to tell you that he has Tingnan nyo yung tsura ni Digong. Hindi ako naaawa rito. Tingnan yung tsura ni Digong, Ano ba, Digong? Gising! Palastik talaga, nag-Amerikana ka pa. Talagang kagalang-galang ka, pwede ka pala mag-shot ng ganyan, pero bakit di mo ginagawa rito yan? Dapat pag dumalo ka, doon sa Senado at Kongreso, ganyan suot mo. Diba, no? Iba. Dali, nawawala yung video ko. Tuloy. been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial. Yan yung inaapilan niya, napalabas na natin yan. Dito tayo. Dito, nasa na yan. At hindi yan, boss mo. Ito. Ito ba yan? Hindi yan. Wala. Ayun, ito. Now turn to the counsel for the defense of Yan, Mr. mga kababayan, ito maganda. Sige, pakinggan natin. Pasok. Duterte. As everyone can see, Mr. Duterte is present and is attending the hearing via video link.
As Mr. Duterte made a long journey involving a considerable time difference, the chamber authorized Mr. Duterte to follow the hearing at a distance. His counsel, however, is present with us in the courtroom. Thank you, counsel. Please introduce yourself. Yan, i-introduce na ni Madaldal Dea, mga kababayan, yung sarili niya. Parang etong babae na to, mga DDS, bash nyo yan. Kasi parang siya yung gigil na gigil kay Duterte eh. Parang siya yung gigil na gigil kay Duterte. Sabihin nyo, bayaran. Ganun, sabihin nyo, bangag. Sabihin nyo, gigil na gigil kay Duterte to. Sige na, Madaldal Dea, pakilala mo sarili mo naman. Tapos na si Digong. Good afternoon, Your Honors. I am Salvador C. Medjaldea, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Salvador Madaldal Dea, consul or Rodrigo Duterte daw. Siya daw yung magiging abogado. Sige, tuloy. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Yung pala yun, merci beaucoup. Hindi buko ha. Kasi kapag merci beaucoup, bibigyan nyo ng buko. Ang ibig sabihin daw nun, thank you very much. Sige, tuloy. Thank you very much, counsel. I will now introduce the chamber. By my side, we have the Judge Rain Adelaide. Judge Maria, yan po yung mga magiging hurado. Tuloy. Sophie Alapini Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. Akong haba ng pangalan, mga kababayan. Sige, tuloy. I am the presiding judge of the pretrial chamber 1 of the court. Siya pala yung presiding judge, kaya pala laging bumabanat. Tuloy. And my name is Julia Antonella Motok. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. Yan na. Gusto daw ikaw, makausap. Mag-usap na kayong dalawa, Digong. Tama na muna yung drama mo. I'm speaking French, but you are receiving interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease in the English language and that the interview yesterday at the detention center was conducted in English and that you did not... In-interview pala ito sa kanyang kulungan. Mga kababayan, in-interview na pala. Meron ng pauna na in-interview. Kaso mga kababayan, French yata yung ginamit na salita. Pero meron namang interpreter. Sige, tuloy. Deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full Yan na, identity. Yung names, please? Yan na. Ulit. Young Ito kompleto kasi. Rodrigo Roa Duterte. That's my J'entends pas. first middle name is Roa. The surname is Duterte. Hindi ako naaawa. Ewan ko hindi ako naaawa. Sorry talaga. Kasi yung style, mga kababayan, malayong-malayo talaga. Akala ko tuloy-tuloy yung pagkasangga nung asta. Yung pala, mga kababayan, parang parang alam niyo yun, parang hindi ko maintindihan kung anong palabas niya. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Yan na, sige. Walang music. Again, ma'am. Hindi naintindihan, ma'am. Tuloy natin. Can we request that the question be Ulitin. Yung sagot. Ay, yung tanong. Hindi naintindihan at hindi narinig yata. repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, counsel? Yep. Of course, again. My birth month and year is
Today is March 20. Putangin ng drama talaga, oh. Mas malinaw itong video na to. Ano yung drama ni Digong, oh. Drama ito. Hindi ako naniniwala. Hindi ganyan si Digong. Hindi ganyan, oo. Naku, ewan ko dito. Oo, Nora Bernabe, thank you naman. 28, 1945. 1945 pala ito pinanganak. Oo, 1945. Oo, tanda na. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Hinihintay ko yun. Sasabihin niya. Putang ina! Ano yung klaseng tanong yan? Ganyan na, piloso po yan, di ba? Putang ina, anong klaseng tanong yan? Hanggang ngayon, di nyo pa rin ako kilala. Presidente ako, naging presidente ko ng Pilipinas. Hindi nyo pa rin ako kilala. Mga ganun mga sagutan sana para masaya. Eh kaso, parang ibang-iba si Digong dito. Oh. Merci beaucoup. Thank you very much. As a preliminary point. Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. Oui, maître, je dois d'abord demander. Patay tayo dito! Pinitangan natin iniintindi yung English, mga kababayan. Biglang nagsalita ng gano'n eh. Oo. Wait. Bakit gano'n? Oh? Wait lang. Oh. Hearing. Oui, maître, je dois d'abord demander. Yes, counsel. This is as Patay si Digong dito, patay si Digong. Lalong matataranta to. Oh, tuloy. part of the procedure. And as we've said since the very outset, I need to ask Mr. Duterte himself to make observations as to the condition of his surrender to the court and the conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. Ayan, sabihin na. Sabihin mo na, Digong, na pangit ng kulungan ko. Inaapi ako rito. Walang kahit na ginugutom ako. Ganon drama, Digong, ha? Ganon sabihin mo. Magdrama ka ng ganon. Sige tuloy. Thank you. Ano daw, Ba't walang boses yun? Dali. Conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. May kumakatok. Wala ba? Thank you. Parang siguro sinabi rito, ako nasasagot niyan, parang ganon. Can I? Oui, maître. Oui. The presiding judge. Yes, counsel. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. Ayan, napakita na natin to. Oo, yan yung kwento niya kung paano siya, hindi naman yan yung tanong kasi. Si Madaldal Dea, hindi naman yan yung tanong eh. Yung pagkaano na, yung nandyan na siya, yun ang tinatanong, hindi yung pagkadala. Si Madaldal Dea eh. Hindi yan yung tanong eh, di ba? Ang tanong sa kanya, ano ang masasabi niya, sa pagkakadetinin niya na dyan. Mula nang dumating si Digong. Hindi yung paano dinala dyan. Pinipilit nyo kasi pagkadala dyan. Wala na silang pakialam. Ang pakialam na ngayon nila, yung nandiyan dyan sa kustodya nila. Si Madaldal Dea, pinagsasabi mo pa, kasi yung mga banat mo paaway. Ayan, talo pa yung na-stroke, sabi nga dito ni GMR. Diba? Yun ang tinatanong mga kababayan, si Madaldal Dea. Madaldal Dea, kung ano-ano sinasabi. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition.
to the less legally O, teka muna, bago ko ituloy to. Sabi ni Arnold Lopez, tigil na natin to. Hindi kayo nagla-like, eh, oh, 8,000 na tayo. Anak ng pating 8,000 na, hindi pa rin kayo nagla-like. inclined, it was a pure and simple kidnapping. Ayan na, mga kababayan. Inulit na naman. No? Pinipilit talaga nila yung nangyaring pag-aresto kay Digunyo ay hindi nasa tamang proseso. Ito ay kidnapping. Oo, maliwanag daw na kidnapping. Tanong ko, naniniwala ba kayo? Samantalang ang tagal-dagal nila doon saan? Sa Villamor Air Base? Doon yan, mga kababayan eh. Oh, di ba sabi ko sa inyo, Villamor Air Base? Oh, ayun. Hindi na nga dinala ng krame. Kasi mas mas delikado pang bitbitin siya doon yan sa krame, kaya doon na lang dinala lahat ang puwersa ng mga kailangan ni Digong sa Villamor Air Base. At nakaano pa siya, presidential lunch. Doon siya mismo inaresto. Lahat pinigay sa kanya, yung alin, masarap. Yung mga makaka-conveniente sa kanya. Oh, sige tuloy. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize Daming rito. TTS pumasok. Buti ka lang. Tawag sa akin adik. Di pati si Aga Mulak adik din. Mas gwapo ko kay Aga. Diba? Kasi ganitong itsura adik. Tapos si Digong hindi. Si Kitty hindi. Nagpating naman yan. Sige tuloy. and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. Kita nyo mga kababayan sa Hong Kong, di ba? Nagbigay rin siya ng mensahe niya, puro mura. Bukod sa gusto niya magkaroon ng rebulto sa tabi ni Jose Rizal, abay mura ng mura. Tapos ngayon, mga DDS, pagmasdan nyo si Digong, bakit parang nag-iba? Di ba? Tuloy. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. Digong, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo ha. Dapat kada hearing ganyan ang itsura. Para kaawaan ka talaga ng mga taga-suporta mo. At sa sobrang awa nila sa iyo, sigurado mga kababayan, baka magbigti na yung mga yan. Dahil hindi nila kayanin yung nakikita na kalagayan mo. Di ba? Mga DDS, kaya nyo pa bang makita na ganyan ang kalagayan ni Digong? Ay kung ako sa inyo, para matapos na yung nararamdaman nyo, wakasan nyo na yan! Wakasan nyo na yan! Oo! Yung wawakasan, boss Mike. Wakasan nyo na yung buhay nyo! Oo! Ay siya naman, nakikita nyo na ganyan, Diba? Ang hirap ng pakiramdam na ganyan. Hello. That jet which received my client was coordinated in advance. The Coordinated in advance, ibig sabihin, matagal na daw inasikaso. Totoo naman ho yun. Totoo naman, matagal na yan. Na may warrant, diba? Hinahanap pa nga nila sa atin. Nasaan na yung warrant? Akala ko ba may warrant? Anong petsa na? Ganun kayo, diba, mga DDS? Kapag ka natatalakay yung ICC, nasaan na yung warrant? Bakit anong petsa na? Wala pa. Ngayon, nandyan na. Ano ba sasabi nyo ngayon? Diba, Tintin Cruz? Dati wala nang pakialam niya si Tintin Cruz. Di na yan nagso-social media. Ngayon, meron na. Diba? Alam niyo yan. Pagka nandito yung mga mga DDS, nasa na yung warrant? Ang tagal-tagal na, bakit wala pa? Diba, mga kababayan? Tuloy. UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. So wala daw wala daw obligasyon tayong
cooperate, oo, diyan sa ICC, sabi nito. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. Oh. I invite the registry's representative. Oh, hindi Oh, more than 5 hours. Sabi mo naman yung tamang oras na pag-ano doon. Aantay nila kay Digong. 8 oras humahigit yan. Doon sa Villamor Air Base, hindi 5 oras. Ito naman si Madaldal Dea eh. O, tanong nyo kay Munting Tinig yan. To present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Ito yan, mga kababayan, yung sinasabi niya, may problema sa kanyang medical condition. Mga kababayan, oo, sabi, yung kanya daw sugar, tumaas ng doble sa normal. Nagets ninyo? Nagets ninyo? Yung kino-complain nila, yung medical condition problem niya, mga kababayan, yung sugar daw, tumaas ng doble. Kung ang normal, mga kababayan, 100, naging 200. Oo. Mga kababayan, marami tayong mga kababayan, aminin ninyo. Lagpas pa sa 200. Ang alin? Ang sugar nila. Pero si Digong 200, kino-complain pa. Inuman mo lang yan ng metformin, tama na. Bababa na yan, at tuhupa na. Ito naman si Madaldal Dea, niloloko mo kami. O, sino diabetic yan? At sa mga may kakilalang diabetic, tanungin nyo. Baka mamaya mayroon pang mga 400, 300, gano'n ang ang sugar Pero si Digong doble, 200 lang. Reklamo na kayo? Metformin lang naman ang katapat nun. Tuloy. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a... Ayan Madaldal Dea, tignan mo yung nirereklamo mo. Ako nga, 300, malakas pa. Yan na nga, mga kababayan, marami kong kilalang ganyan na ginagawa ang dahilan na medical issue ni Digong. Di ba? 300 nga siya, hindi lang doble, 3 beses na doble. Mister, 300, di ba? Ayan, metformin lang katapat niyan Wala stick, wala kasi makita. Pagdating eto nangyari, mga kababayan. Pagdating niya doon sa Netherlands, mga kababayan, chinek ng doktor. Siyempre, mga kababayan, sa eroplano, iinom na yan. Uminom si Digong, mga kababayan. Pagdating, naging normal. Kaya sabi ng ICC, wala fit na fit po si Digong. Wala sakit. Kayang-kaya niya Kita nyo, si Elizabeth Logan nga, nag-i-insulin Kita nyo ang kaibahan, mga kababayan. Kapag sila may parehas nating sakit, para sa kanila, kailangan alagaan na ng gusto. Samantalang tayo, lumalaban pa rin, Yan ang kaibahan. Sige, tuloy. hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Digong steady ka lang dyan. Kanina ka pa nakaganyan steady lang, Digong Hoy, mga DDS yung idol ninyo Ayan kita nyo kaawaan nyo naman. Di ba? Maawa kayo. Ito, si Digong. Kaawaan nyo. Sabi rito ni Benjamin Bernardo, mental condition daw ang problema. Yung palusot dito ni Madaldal Dea, kinardiak Nino, netong nasa taga-ICC. Tuloy. Most importantly, he is not able
even to tell you that he has been Evil daw, evil. Oo. informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges that he committed crimes. Oh, kita nyo, gusto pa ipa-explain. Mga kababayan, yan ang problema kasi. Oo, pinaikot-ikot ni Madaldaldea, pero ang tutumbukin niya, mga kababayan, questionin yung pag-serve ng warrant. Mga kababayan, yan ang paliwanag ko kahapon. Problema nyo yan kasi hindi nyo inasikaso. Naging busy kayo, saan? Sa paninira kay Pangulo. Busy sila, mga kababayan, para banatan ng banatan at i-destabilize ang gobyerno. Nakalimutan nila yung kaso sa ICC. Hindi nila inaasahan yan na parating, mga kababayan. Nagulat na lang sila, bigla na lang, ayan na, marami ng pulis sa airport at sa Davao. Kasi nga mga kababayan, parehas merong airport sa Davao at sa Maynila, dyan sa NAIA. Kaya parehas binantayan yan. Bakit? Sumunod lang naman sila. Saan? Sa protocol na pakikipagtulungan sa Interpol. Hindi sila nakipagtulungan sa ICC. Liliwanagin natin ang gobyerno po ay hindi nakipagtulungan sa ICC. Ang gobyerno po ay tumugon. Saan? Sa kahilingan ng Interpol. At yun ho ay obligasyon ng ating gobyerno na tumugon sa kahilingan ng Interpol. Maliwanag naman yan, paulit-ulit naman na sinabi ng ating gobyerno yan. Maging si Pangulong Bongbong, sinabi niya yan. Di ba? Kasi nga, sabi ni Pangulo, wala na ho kaming pakialam dyan sa ICC at wala na ho tayo. Magiging hindi tama o mali ang pakikipagtulungan sa ICC. Pero sa Interpol, nahihingi ng tulong o magre-request sila ng assistance para hulihin si Digong. Tama po yun. Bakit, mga kababayan? Kasi meron tayong commitment sa Interpol. Kaya ayun, ang Interpol lang nang huli. Hinuli ng Interpol, sino? Si Digong. Tama ba yung nangyari? Tama! May mali ba ron? Wala! Hindi tulad ng mga sinasabi ng mga DDS na yan. Pinaglolo ko kayo niyan. Our beloved Boss Mike Cervera.